Nakita natin sa episode 11 ang pagdating ni Captain Mina Ashiro para iligtas ang base. Nagawa nilang matalo ang leader ng mga kaiju. Ngunit nag-iwan ito ng isang malaking bomba na kayang burahin ang buong 3rd Division base. Dahilan para mag-transform si Kafka. Simulan na agad natin ang episode 12 ng Kaiju number 8. Makikita, nagulat ang Vice Captain sa nasaksihan niya. Dati pa niya nararamdaman na may kakaiba kay Kafka, pero kahit na ganun ay kinagiliwan niya ito at iniwasang isipin ang posibilidad na siya ay isang kaiju. Hindi matanggap ni Ichikawa ang ginawang paglantad ni Kafka dahil maglalagay ito sa kanya sa delikadong sitwasyon, lalo na at nandito pa ang kanilang captain. Pero natauhan din ang mga ito na ang totoong problema ay ang malaking bomba na nasa taas nila. Kapag sumabog ito ay siguradong mamamatay ang halos lahat ng mga officers na narito. Wika ni Kafka na itinaya ng Vice Captain ang buhay niya para sa lugar na ito, kaya hindi siya pwedeng manatili na lang sa gilid at iligtas lang ang kanyang sarili. Makikita na halos magiba ang mga gusali nang tumalon si Kafka. Susuntukin niya ito upang sumabog sa taas at para maiwasan ang mas malaking pagkasira. Ibinuhos ni Kafka ang lahat ng lakas niya sa isang suntok na ito. Sa lakas nito ay nag-crack ang bawat parte ng kanyang katawan. Makikita dito kung gaano kalakas ang suntok niya. Napanganga ang mga ito nang masaksihan nila ang totoong lakas ni Kafka. Bigla na lang itong bumagsak sa harap ng mga officers. Sumigaw si Captain Ashiro na isagad nila ang kanilang mga shield. Sumabog na dito ang bomba. Nakapangingilabot ang lakas nito. Makikita na kahit hindi ito sumayad sa lupa ay halos mabura pa rin ang mga gusali na narito. Hindi makapaniwala si Mina na ang Kaiju number 8 ay si Kafka. Naiintindihan ni Kafka na pumalpak talaga siya. Ang kanyang kamay at paa ay hindi na kayang gumalaw para tumakas. Humingi ito ng tawad kila Ichikawa at Kikoru. Pero dito palang magsisimula ang lahat. Tinutukan siya ng baril ni Mina at inaaresto siya nito. Makikita na nagmi-meeting dito ang mga higher-ups ng Defense Force. Hindi sila makapaniwala na may nakapuslit sa kanilang organisasyon na kaiju. At ang mas nakakabahala dito ay isa itong Daikaiju. Kailangan na nila itong aksyonan ng agaran. Iba't iba ang mga komento ng mga ito. May isa na gustong patayin si Kafka at gawing weapon ang mga parte niya. Mayroon namang nagsasabi na mas mapapakinabangan nila siya ng buhay. Gagamitin nila ang kanyang lakas para kalabanin ang iba pang mga kaiju. Nagsalita na dito si Isao Shinomiya, ang Director General ng Defense Force at ang tatay ni Kikoru. Wika nito na walang pupuntahan ang usapan nila, kaya inorder na niya sa 3rd Division na ibigay sa kanila si Kaiju number 8. Makikita dito si Kafka na nakagapos ng makapal na bakal. At makikita din, inoobserbahan siya ng mga scientist, ganoon na din ng Vice Captain. Napapaisip si Kafka sa mga nangyayari dahil isang buong araw na ang nakakalipas. Iniisip niya na kung anong mangyayari sa kanya. Dito niya naalala ang sinabi ni Kikoru na ginagawang armas ang mga parte ng katawan ng malalakas na kaiju na napapatay nila. Maaaring ganito din ang sapitin ni Kafka. Iniisip din niya na kung galit ba sa kanya si Mina. Pero bigla na lang itong dumating kasama ang ibang mga officers. Pinaliwanag nito na ililipat siya sa headquarters facility. Pagkatapos ay tinalikuran na rin agad siya ng captain. Naiintindihan ni Kafka ang sitwasyon ni Mina. Siguradong ang lahat ng sisi ay sasaluhin niya kung bakit ito nangyari. Nagulat si Kafka na narito ang lahat ng officers ng 3rd Division. Wika ni Platoon Leader Nakanoshina na nakaredy na ang lahat para sa kanilang biyahe. Hindi matingnan ni Kafka ang mga kabatch niya dahil isa siyang kaiju at sinira niya ang pangako niya kay Ichikawa. Siya lang ang nag-iisang tao na umalalay sa kanya sa lahat ng oras, kaya tanggap niya na kung hindi na siya mapapatawad nito. Tinanggap na din ni Kafka na ito na ang katapusan ng lahat nang bigla siyang tinawag ni Ichikawa at sinabing naniniwala siya na babalik si Kafka. Hindi makapaniwala si Kafka
sa narinig niya. Pero hindi na rin nakapagpigil si Mina. Wika nito na magpupush up ng 50 si Ichikawa pagbalik niya dahil sa walang paalam na pagsasalita. Inamin ni Mina na noong sumugod si Kafka nang walang pag-aalinlangan para iligtas ang base, nagulat siya na malaman na isa siyang kaiju, pero ang ginawa niyang kabayanihan ay ang ugaling naaalala niya sa Kafka na kababata niya. Dagdag pa nito na walang kahit isa sa 3rd Division na iniisip na isa siyang kaiju o kalaban. Binasahan na ni Mina si Kafka ng Miranda rights, pero bigla itong sumingit. Naluluhan itong tinanong na kung maaari pa rin ba siyang mangarap na makalaban sa tabi ni Mina. Oo naman ang sagot nito at maghihintay siya. Hindi na napigilan ni Kafka na umiyak. Nakarating na sila sa Koto Ward, ang Kyoto Defense Force Maritime Base, ang bagong kulungan ni Kafka. Makikita dito sila Ichikawa na tuliro pa rin sa mga nangyari. Sinubukan ni Furuhashi na pagaanin ang sitwasyon. Biro nito na hindi siya makapaniwala na si Kafka ang mamang may malaking tiyan, ang kaiju number 8, pero hindi natinag si Ichikawa. Bigla silang nakatanggap ng order galing sa captain na may magaganap na pagtitipon. Ito pala ay tungkol sa paglipat ng ibang mga officers nila. Ito ay pansamantala lamang, pero dahil sa huling pag-atake ng mga kaiju, 75% ng kanilang base ay nasira, kaya hindi nila kayang sanayin ang mga bagong officers na katulad nila. Dito ibinunyag ng captain na ang paglabas ng mga cluster types catastrophes ay hindi lang magpapatuloy. Maaring mangyari ito ng sabay, kaya sila ang susi. Sasanayin nila ang pinakamagagaling na mga newcomers upang magkaroon ng bagong generation ng mga officers. Pero hindi sang-ayon dito si Furuhashi, dahil kaya lang naman siya sumali sa unit na ito ay dahil hinahangaan niya si Captain Ashiro. Pero bigla na lang sumagot si Ichikawa at sinabing gagawin niya ito. Gusto nito na mas lumakas. Sang-ayon din dito si Haruchi at Aoi, dahil hindi lang si Ichikawa ang gustong mas lumakas. Dahil silang lahat ay sang-ayon, napilitan na rin dito si Furuhashi na sumama. Porsigido si Ichikawa na magpalakas at maghihintay siya sa pagbalik ni Kafka. Makikita sa headquarters si Director Isao Shinomiya. Tinanong nito kung bakit siya narito. Si Kikuro pala ang kaharap niya. Sumaludo ito at sinabing tutol siya sa pagbitay kay Kafka. Dagdag pa nito na kahit siya ay nagawa ding iligtas ng kapangyarihan ni Kafka, pero sinabihan siyang hangal ng kanyang ama dahil nabasa na niya ito sa report ni Captain Ashiro. Tanong pa nito na nagpunta lang ba siya dito para sabihin ang walang kwentang bagay na ito. Bago pa makasagot si Kikuro, ipinakita ng kanyang ama ang x-ray ni Kafka at makikita na wala na siyang puso kung hindi core. Siya ay hindi na tao, katulad na siya nang pumatay sa kanyang ina, isang kaiju. Kaya pinaalis na niya ito, pero wika ni Kikuro na kahit na ganun, naniniwala pa rin siya sa kanya. Makikita dito si Kafka na determinadong patunayan ang kanyang sarili. Papatunayan niyang isa siyang tao at babalik sa mga kasamahan niya. Bigla na lang pumasok dito ang squad ni Director Shinomiya. Magpapaliwanag sana si Kafka na hindi siya kaiju, pero inutos ng direktor na pakawalan ito. Hindi sang-ayon dito ang operator na labis na ikinagalit ng direktor. Tanong nito na kung nakakalimutan na ba niya kung sino siya. Dagdag pa ni Director Shinomiya na kung isa talaga siyang Daikaiju ay magagawa niyang makawala kahit kailan niya gustuhin. Dahil sa kilos nito, umaasa si Kafka na maiintindihan siya ng direktor, ngunit bigla na lang siya nito tinutukan ng baril. Pagkatapos ay pinaulanan siya nito ng bala. Nagawa itong sanggahin ni Kafka, pero napunta na lang bigla ang direktor sa tabi niya at dinurog ang kanyang tagliran. Paliwanag nito na sa mundong ito, walang sino man ang makapagpapahinto ng bala gamit ang kanyang laman. Hindi tinatawag na tao ang ganun kung hindi kaiju. Pero paliwanag ni Kafka na hindi siya si kaiju number 8 kung hindi si Kafka Hibino. Naiintindihan ito ng direktor na kung ganun ay mamamatay siya sa gantong anyo. Isinuot na niya dito ang kanyang numbered weapon. Dagdag pa nito, nasisimulan na niya ang pagtapos sa kaiju number 8. Naramdaman ni Kafka na may malaking kamao
natatama sa kanya. Sa lakas nito ay napatilapon siya at naputol ang kanyang kamay. Pero hindi pa dito nagtatapos ang direktor. Nagpakawala pa ito ng isang malakas na suntok at direkta nitong tinamaan si Kafka. Nabibilib ang mga higher-ups na malakas pa rin ang direktor. Binansagan pala siya na ang pinakamalakas na tao sa kasaysayan ng Defense Force. Wika ni Isao na ngayon mukha na siyang kaiju. Pinaplano ni Kafka na iwasan ang lahat ng atake niya hanggang sa umabot na sa limit ang kanyang weapon. Pero hindi niya maintindihan ang kanyang katawan. Ang pakiramdam na ito ay katulad noong nilabanan niya ang mga Daikaiju. Ito ay nanggagaling sa armas ng direktor. May presensya ng Daikaiju sa armas nito. Ipinaliwanag ng Deputy Director na si Keiji Itami na ito ang Kaiju number 2. Ang Kaiju na ito ay muntikan ng sirain ang buong Sapporo noong 1972 at ito ang pangalawang binigyan ng ID number ng Defense Force. Bukod sa mapanira nitong puwersa ay nagtataglay din ito ng matibay na paninindigan hanggang sa huli nitong hininga. Kaya ang suit at braso ni Direktor Shinomiya ay galing sa Kaiju number 2 at ang nag-iisang tao lang din na nakakagamit nito ay walang iba kung hindi siya, si Isao Shinomiya. Nagpakawala ito ng malakas na suntok na tumipak sa katawan ni Kafka. Naalala ni Kafka na nabanggit na ni Kikuro na ang identified kaiju ay binibigyan ng pangalan o numero at ito ay isa sa mga iyon. Naiintindihan na ni Kafka ang kailangan niyang gawin. Kailangan niyang iwasan ang mga ataking ito. Ngunit bigla na lang nawala ang dalawang binti niya. Dahilan para magkaroon ng opening ang direktor. Sinuntok siya nito sa dibdib na maaaring dumurog sa kornea. At dito na nagtatapos ang episode 12 ng Kaiju number 8. Sana nag-enjoy kayo at panoorin nyo na din guys ang episode 13. Nasa channel na natin iyon. Ingat!